Yun, automatic work. So, may topic tayo ngayon mga sir. Pag-uusapan natin yung pagkatapos ka makabili ng second hand na sasakyan, ano ang gagawin mo? Ayun. Yun ang mga pag-uusapan natin. Kasi, pag nakabili ka ng second hand na sasakyan o hindi ka pa nakabili ng second hand na sasakyan, nagbabala ka pa lang, nandun yung mga sinasabi nilang, pre, pagka binili mo yan, patingnan mo, baka may overheat, baka may tagas, baka may palya. Pinapatingnan yan. Yung tinuturo sa iyo ng mga mekaniko o di kaya mga kaibigan natin na mga bumibili rin ng mga second hand. So ikaw naman, nagawa mo na yung part na yon. Kunyari, tinandaan mo yon, tapos nagawa mo na, ito ang titingnan ko pagka bibili ako ng second hand na sasakyan. So siyempre, kasama na yung mga technicalities, yung mga papel, mga ganyan. Papel, registration, expiration, kasama na yon, mga HPG kung wala ba siyang tawag nito, wala ba siyang alarm. Yun yung mga mga tinuturo bago mo bilhin yung sasakyan. Ngayon ipasok natin sa kwentong nabili mo na yung sasakyan. Nagawa mo na yung pinakaunang gagawin bago mo bilhin. Ngayon nabili mo na. Ano naman ang gagawin mo? Yun ang pag-uusapan natin. Okay, ganito yan. Pagkabili mo na second hand na sasakyan, siyempre, as if ikaw na ang magmamay-ari ng sasakyan niya mula nung araw na yan hanggat magiging ayaw mo na siya. O kung gusto mo na siya palitan kalaunan, ikaw ang magiging may-ari niyan. Ikaw ang makaupo niyan sa manibela. Ikaw ang magmamaneho. Ikaw ang maghihinete niyan. O ganito yan. Ang mga una mo diyang gagawin kasi gamit mo na hindi pwedeng ma-excite ka kagad. Siyempre nandoon na rin yun. Ma-excite ka, ay salamat, nabili ko na yung favorite na sasakyan kong gustong gusto. Mula nung bata ako, nabili ko na siya ngayon, nasakyan ko na, ganito pala talaga kaganda. Okay? Pero hindi mo alam yung mga nangyayari sa sakyan. Okay, doon ka na lang makakaalam pagka nagka-problema ka na sa daan, nagkaganito ka na sa pinupuntahan mo, ganyan. So, para maiwasan natin mangyari iyon, balikan natin, para maiwasan nating mangyari iyon, ang gagawin nyo mga sir na ituturo ko sa inyo ay lahat ng pwedeng ipapa-PMS sa sasakyan nyo, papalitan nyo na. Okay? Pagkabili mo ng sasakyan, lahat ng pwedeng i-PMS, papalitan nyo na. Ano-ano mga yon sir? Yung mga i-PMS. O na ganito, magpapalit ka na kaagad ng engine oil. Kahit sabihin na, boss, bagong palit yan. Kahit sabihin yan, maglalaan ka ng pera para dyan. Magpapalit ka ngayon ng engine oil para malaman mo kung ilang litro ang karga ng makina o sasakyang nabili mo. Okay, magpapalit ng engine oil. Kasunod, tapos na engine oil, magpapalit ka naman ng ETF. Kung yan ay automatic transmission, palit ka ng ETF. Para ano yung boss? Para makita natin kung may leaking yun, may mga leaks, o alam natin kung ilang litro, at malaman mo rin for the record kung anong ETF ang nakakarga. Same thing doon sa engine. Ganon din yon. Alam mo kung ilang litro, anong engine oil ang nakakarga, at ilang litro o anong brand o may mga leaking ba yung engine section. Okay na yun. Nagawa mo na. Ay, magaan na pakiramdam ko. Nagawa ko na yun. Sinabi ni automatic. Wala na akong iisipin pang iba. Ganito naman. Lahat ng spark plug, basta gasolin, lahat ng gasolin, may spark plug. O di, may mga filters din yun ha. Yung isa engine oil natin, may mga filter. So kasama na yun, in general na yun doon sa change oil ko. Kasama na yung mga filter, kasama na yung filter ng ETF. Tapos, yung spark plug naman, tingnan mo. Kahit sabihin ng bagong linis yan boss, bagong palit, tingnan mo pa rin yan. Ipapacheck mo kung bago ba talaga. Tapos, kung nalinisan man o bagong linis, mas maganda palitan mo na ng bago. Alright, so ayos na yun. Maayos na yung nagawa doon sa sakyan mo. Ngayon, tingnan mo naman yung mga filters. Kagaya nito, yung air cleaner, tapos yung cabin filter doon sa aircon. Tingnan mo naman kasi kadalasan, wala ng cabin filter doon o hindi man, may mga daga ng patay o di kaya ang dami ng dahon doon sa cabin filter. Kadalasan yan pag second hand. Okay? So, hindi lahat, pero kadalasan talaga yon. Ngayon, dito naman, ganun din, madumi na. Hindi rin pinalitan. So, proper PMS lang din. Palitan lang din yung mga air cleaner. Tapos, sa ibang topic pa noon, pagkatapos napalitan mo na lahat, punta ka naman ngayon sa mga braking system. Tingnan mo yung brake fluid niya, mga sir. Tingnan mo yung brake fluid. Baka hindi na napalitan, o baka madumi na, or kulang na. Ngayon, pag nagpalit ka ng brake fluid,
makikita mo na ngayon yan sa preno. So, kasama yun sa pagtakbo. Kasi yung, kung may preno pa ba, makapal pa ba yung preno, ilan pa ba yung makapal sa preno sa 4 na gulong, o di kaya yung, yung fluid sapat pa ba doon, o lumang-luma na yung fluid na nakakabit, nag-refill na lang refill. Ibig sabihin, pag yun ay magawa mo na, magiging repression, back to zero. So, balik na naman sa unang araw ng paggamit mo ng sasakyan. Lahat na yon. So, tingnan mo rin yung mga belt. Ito, mga timing belt, alternator belt. Tingnan mo kung nasa tolerable pa ba siyang gamitin. Kasi pag hindi na, pwede mong papalitan. O pag tingin na, in-advise ng mekaniko, boss, okay pa yan. O di tuloy yan. O kamukha niyan, pag ito ay mga naka-power steering, yan, kamukha naka-power steering fluid. Tingnan mo kung may power steering fluid pa dyan, sa loob, baka wala na, mag-refill ka, baka kasi biglang tumigas yung manibela mo, umingay, gano'n, nasa daan ka, hindi mo alam kung ano nang nangyari tuloy. Kasi inuna mo lang na, nabili mo na yung gusto mong sasakyan. Tapos, magpaliktis ka rin ng aircon, papaliktis mo yung aircon, tapos magpapalagay ka ng prion. Ayun, tingnan mo, kasi minsan, pagka bili ng sasakyan, bakit hindi ito lumalamig? Parang ayaw lumamig. Siyempre, hindi mo rin alam kung saan. Ngayon, pinagawa mo, hindi mo na alam kung anong ginawa. Siyempre, palit, ganito gawin natin. Ngayon, hindi mo pinaliktis pala. Yung aircon, hindi mo pinakita. Nagpalit ka na kung ano-anong pinatingnan mo. So, doon muna sa umpisa, bago mo gamitin ng pang matagalan yung sasakyan mo. Alright? Pagkatapos noon, yung mga coolant, yung mga basic lang to pero ito yung pinaka-demand na kailangan ng sasakyan. Yung coolant mo, mas maganda ipa-flashing mo para makita mo yung mga leakings niyan, o di kaya makita mo kung may mga barado na ba, madumi na ba, or tubig lang ang nakalagay, palitan mo na siya ng coolant. Yung battery, bumibigay din naman talaga to kahit kaano katagal, o pag matagal na battery, bibigay na talaga siya, so obligado kang bibili. So yun yung mga tinitingnan natin dito sa sakyan, mga electrical wirings, mga misconnection, mga lost connection, mga maling connection, makikita naman natin lan. Ngayon, pagkatapos dyan, tingnan naman natin ang ating electrical. Dito naman tayo pupunta sa ating relay. Yan, may relay kasi dito. Yung mga sasakyan, may mga auto relay. Yan. Yung iba, makikita mo, may mga basag-basag na, durog-durog na yung iba na mga relay. Palitan mo na yon. So, pwede ka baka kasi abutan ka ng sira na yon, baka hindi ka na umandar, kalagitnaan ng biyahe mo. So, palitan mo na siya or may reserve ka na. O, palitan mo. Pagkapalit mo sa kanya, alam mo na kaagad na mga bago siya. So, kampante ka na ibiyahe na malayo kasi alam mo, bago naman yung mga relay mo, napalitan mo na yung engine oil, napalitan mo na yung ETF, napalitan mo na yung ganito. Wala ka naging problema dito sa belt, sa timing belt, dito sa yung aircon, dito sa inyong radiator fan, wala ka naging problema dito sa yung coolant, at lalo na doon sa ating braking system. Yung braking system natin is yung brake fluid. So, wala ka na maging problema. Kung mas modelo ang sasakyan mo dito, papalinis mo na rin yung mga naka-electronic throttle body. Electronic na to. Hindi di kable. Palinis mo na rin yung throttle body mo. Baka napakadominan yan. Siyempre, hindi mo naman alam kung ano nangyari. Bago mo gamitin, ibig sabihin, bago mo siya gamitin, ang sasakyan mo fresh, naka-refresh. Na ikaw, naka-back to zero siya, naka-refresh. Yung araw na umpisa mo na siyang gamitin, yun din ang araw ng PMS mo. Meron ka ng lead o meron ka na susundan sa next PMS mo dahil ikaw ang unang nagpapa-PMS nito. Hindi mo natatawagan yung ulit yung may-ari. Boss, tika lang, tawagan ko muna yung may-ari kasi hindi ko alam. Kailan ba yung boss? Kailan ba yung nagpapalit ka ng langis nitong sasakyan? Hindi rin alam ng may-ari kasi nabenta lang pala sa kanya. Tika lang, tawagan ko yung nagbenta. 'Di ba? Magkakaroon ng putol-putol na yung connection. Boss, hindi na kasi umandar, boss eh. Tika lang. Baka nagpalit na ni spark plug. Tawagan ko yung may-ari. Magre-retract ka, parang babalik ka eh. Babalikan mo patuloy. Kung ilang buwan na yon, 6 na buwan. 'Di ba? Dapat bago pa lang mangyari yon, napa-PMS mo na. Kampante ka na kasi ang nito, magiging mindset mo to na maayos lahat ang sasakyan ko, maginhawa ang biyahe ko. Pero pagka hindi mo napapalitan yan,
habang bumabiyahe ka, na mararamdaman mo, naku, sikanhan pa naman to, baka may masira. Meron talaga pagka hindi mo siya naagapan. So, kaya ang turo ko, agapan muna bago mo siya i-long drive ng malayo. Alright? So, yun lang may turo ko sa inyo mga sir. Usapang second hand, pag nabili mo, ano ang gagawin mo?